Good day mga ka-idol. Again, this is Kuya SMB. Ngayon mga ka-idol, ating pag-uusapan regarding po doon sa mga vloggers na sumasang-ayon sa administrasyon ni Marcos ngayon. Okay? So, alam niyo mga ka-idol na kung bakit na nagraramihan yung mga vloggers na nasasakupan ng administrasyon ngayon. Ako hindi ito paniniraan. Sa akin lang itong obserbasyon. So, alam naman natin mga ka-idol na sa administrasyon ngayon, kapag hindi ka sumasang-ayon sa mga ginagawang administrasyon ni Marcos, may gagawing kaso. Sasampahan ka ng kaso. Kung ikumpara natin sa administrasyon noon ni Duterte, na wala silang pakialam kung sinong mga vloggers ang against sa kanyang administrasyon. So alam niyo mga ka-idol kung bakit? Mga dahilan, it's my opinion. Kasi alam naman natin na mahal ng mga tao ang Duterte family. Okay? Dahil nakikita nila kung ano ang mga ginawang kabutihan, anong mga ginawang aksyon na nakikita ng tao na nagbago ang Pilipinas. However, kung nang mangyari uli yung pandemic, kung sa panahon ngayon ni Marcos, ano kaya mangyayari sa bansa? Yun lang ang katanungan ni Kuya SMB. Kasi mahirap naman mga ka-idol. Kasi tayong mga Pilipino, may karapatan po tayo magbigay ng opinion, magbigay ng reaksyon kung anong nangyayari sa ating bansa ngayon. So wag natin ipagkait na sila lang pwedeng gumawa ng opinion reaction. Para sa akin mga ka-idol, unfair ang nangyayari ngayon. Mabuti lang yung mga vloggers ni Marcoses na mambanat na masasakit laban sa mga Duterte. Okay? Na walang ginagawang action mga Duterte. Hindi binibigyan ng what we call this, hindi nagbibigay penalidad or penalty na kasuhan yung mga vlogger na yon. Hindi katulad ngayon sa panahon ni Marcos. So hindi ko po alam mga ka-idol ang nangyayari sa panahon ngayon. Puro bias po ang nangyayari sa aking obserbasyon. Yes, hindi naman po hindi masama na sumang-ayon na lang tayo ngayon kung anong ang mga hakbang na gagawin ng ating administrasyong Marcos sa ikakaganda ng Pilipinas. Big chick po yan sa akin mga ka-idol. So ang akin lang dito, against lang ako, bias talaga. Okay lang yung mga vlogger ng Marcos na magbitiw na not good for DDS. Kapag ang DDS vloggers na magbitiw not good for Marcos, may gagawing hakbang yung ating administrasyon ngayon, nakakasuhan kasi puro fake news. Ang tanong, yung mga sinasabi kaya nila ng mga vlogger ni Marcos, hindi kaya yung fake news? Ganun lang po doon mga ka-idol, yung aking what we call this opinion, reaction. Sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel. Yun lang po doon mga ka-idol. Wag na lang po tayong magbitiw ng salita not good for administration present ngayong kasalukuyan. Suportahan na lang po natin po yun. Para ikakaganda ng ating bansa. Pero sa mga ginagawang vloggers ng iba, ilan-ilan dyan, na hindi na po makatao yung ginagawa nila. Be fair. Be fair. Kung ipapatupad man ng ating administrasyon Marcos, yung mga vlogger na nanira sa kapwa-tao, kasuhan. Hindi yung mga vlogger ng DDS ang kakasuhan. Kasi sila din, gumagawa rin sila ng mga not against sa mga Duterte. Unfair naman po yun. Mabuti kung parang binato mo lang yung kapitbahay mo ng bato, tapos hindi ka gagante. Iba yung ganun. However, kung batuhin mo yung bato yung kapitbahay, o batuhin ka rin ng bato, anong reaction mo? At least doon mo mararamdaman yung what we call this, yung nararamdaman ng tao na paano maramdaman, siraan ka na wala naman katotohanan. Ganun lang po doon. May kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong obserbasyon regarding sa nangyayari sa ating bansa ngayon. This is my first this is my first upload about po sa kasalukuyang panahon na nangyayari sa ating bansa. Lalo yung nakulong si Duterte sa ibang bansa. Ganun lang po doon mga ka-idol. Ako hindi ako against sa mga ginagawa ni Marcos sa ikakaganda ng ating bansa. Big chick po yan sa akin. Hindi ako against doon. Tulungan na lang natin.
ang point ko lang dito, huwag naman tayo below a ground of the belt yung mga ginagawa ng mga vloggers under ni Marcos. Yun lang po doon, yung sa akin. Kasi tao din po yung mga Duterte. Nakatulong din po yan sa ating bansa. Nagbigay halimbawa ng karamihan sa kakaganda ng ating bansa. Ganun lang po doon. Kasi yung ibang vlogger dyan, may mga mura na dyan, may mga anik-anik na dyan. Ang napansin ko si Ninyo ba yun? Ninyo. Grabe makapagbitiw ng salita na hindi na makataho ever kung may manood ng mga bata. Ha? Hindi na po yung makatarungan actually. Yung pinapabaya lang ng mga Duterte, ng mga Marcos administration, mga ganung attitude. However, kung si Ninyo kumalaban sa mga Marcos, ikukulong si Ninyo. Kasi against, gumagaw ng fake news. Ang tanong, yung mga binibitawang salita ng mga vloggers, na sikat na vloggers ngayon, katulad ninyo, sa mga ibang pang mga vloggers, hindi kaya sila gumagawa ng fake news laban sa mga Duterte. Ganun lang po dun mga ka-idol. Yung aking opinion, sa aking napapansin. Kasi nanonood ako sa kanila eh. Mga idol ko yan sila actually. O lahat ng mga vloggers, mga idol ko yan. Kasi nanonood ako sa kanila. Ang akin lang, wag naman below the belt yung mga sinasabi nila. Kasi kung ano yung kakaganda ng ating bansa, kung anong record ng ating Pangulo, record ng ating bansa po yun. Okay? Yes, maraming nag-agree kasi sa mga lalong mga edukado dyan na lalo sa mga babae na kung sino mang nakaupo, respetuhin na lang natin. Kasi yun ang napili ng mga mamayang Pilipino. Kasi ang nangyari, nagsisihan eh. Nagsisihan. Huwag na lang po natin isipin yun yung nagsisihan. Alam naman natin nung panahon ng eleksyon, nagtulungan ng grupo ng DDS, of course, DBM. Tapos din ngayon nag-away-away dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ganun lang po doon. So, at nagtulungan naman silang dalawa. Nakatulong si Marcos kay Duterte. Nakatulong naman si Duterte kay Marcos during the election. So, alam nyo yan mga vloggers. Oo. I-realize na lang. Oo. Ang akin lang naman, again, na wag na lang kontrahen yung administrasyon ngayon. Kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa kasi silang nakaupo, silang napili ng mga tao. Okay? Suportahan na lang natin. Okay? Ang against lang ako sa mga vlogger na below the belt na yung mga sinasabi laban sa mga Duterte family. Kung para sa kanila, mga vloggers sa mga Duterte, kinukulong dahil gumagawa ng mga fake news na nangyayari, paano? Yung mga vlogger ng mga Marcos, honest kaya sila? Hindi kaya sila gumagawa ng mga fake news? Ganun lang po dun mga kailo yung opinion ni Kuya SMG. Regardless sa akin napapansin ngayon. Sorry kung hindi masyado tayong updated dito sa aking channel dahil may ginagawa lang po tayo. Tsaka hindi tayo makapag-focus kung anong mga issues na nangyayari sa ating bansa. But kanina nanood ako sa mga vloggers, yung mga Marcos ng mga vloggers. Ganon ang mga sinasabi. But nakapanood ako ng mga DDS vlogger ilan. Ang iba parang tumigil na dahil pinapakulong kasi gumagawa ng fake news. Pero mali din naman po yun na gumagawa rin ng fake news yung mga vlogger din na against kay Marcos. Doon lang po tayo sa katotohanan. Hindi po rin natin alam kung saan sila kumukuha ng source of issues sa nangyayari sa administrasyon ngayon. Diyan lang muna, dito muna lang muna tayo mga kaidol dahil mayroon pang gagawin, may pasyente pa ako. Anyway, salamat again sa mga bagong pasok sa mga DDS, mga supporters. Please don't forget to subscribe this YouTube channel. And of course, sa mga followers ko, maraming salamat. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, fact na fact, and full na full. Have a good day everyone. Ingat, God bless. Mabuhay po tayong lahat.